po pala si Dom, Kuya Dax. Hindi ko tunay na pangalan. Pero yan ang tawag sa akin ng mga kakilala ko sa app na tawagin na lang natin sa initial na G. Sa app ko siya unang nakilala. Siya si Rovi. Pero di ko alam yung totoong pangalan niya. Baka kasi gamit niya lang yan o alias niya lang iyon doon. Sa app kasi puro katawan lang ang kita sa profile niya. Puro abs, braso. Yung tipong gym fit at tambay doon. Wala siyang mukha sa profile pic niya kasi discreet daw siya. Baka daw kasi may makakilala sa kanya doon. Kaya kung gusto ko daw siyang makita at mas makilala pa, gusto niya in person na lang daw kami magkita. Siniguro naman niyang may ibubuga siya pagdating sa physical appearance at pagdidiin niya, hindi siya masamang tao kaya wag daw ako matakot. Dagdag pa niya, gusto lang niya ng privacy kaya kahit pagsisend ng picture niya, hindi niya ginagawa. Sa chat pa lang, malakas na ang dating niya. Hindi siya yung boring kausap. Marami siyang kwento. Minsan pa nga may mga halong green. Pero minsan, may time na seryoso siya. Lalo na pag-usapang pamilya. Pero consistent siya. Straight to the point. Gabi-gabi kaming nagkikwentuhan. Minsan iniintay ko talaga siyang mag-online bago ako matulog. Umabot na nga kami sa puntong nagkayayaan na kami magkita. Pumayag naman ako, Kuya Dax. Oo, alam ko risky. Pero ewan ko ba. Siguro dahil may mga panahong yun lang ang paraan para maramdaman kong totoo ako. Kahit pansamantala lang. Nagkita kami sa isang rented apartment. Ipinabook niya yon. Ang sabi niya, siya na ang bahala. Doon sa wakas ay nagkaharap na rin kami. Gwapo siya, Kuya Dax. Yung tipong hindi mo akalain na papatol siya sa kapwa lalaki. Mas matangkad siya sa akin. Maputi, makinis, at may tikas na parang basketball varsity nung college. Ako naman ay nagpanggap na matigas. Kinabahan ako nung una kasi ang unang sinabi niya sa chat noon ay ayaw niya sa malambot o halata. Gusto niya discreet din. Kaya nung magkita kami, pinilit kong maglakad ng hindi tumatalbog ang balakang. Kontrolado ang galaw ng mga daliri kasi baka biglang pumilantik. Binabaan ko pa ang boses ko kahit hindi ko naman ugali yon. Hindi ko na po idedetalye ang sumunod na mga nangyari. Alam niyo na po yon. Pero to be honest, isa sa pinaka-the best na karanasan ko yon. Basta masasabi ko lang, alam niya kung paano dalhin ang lahat. Ramdam ko na kahit di kami magkakilala ng lubusan, marunong siyang rumespeto sa pagitan naming dalawa. Pagkatapos nga nung gabi na yun ay hindi na kami nag-usap ulit. Isang gabi lang talaga ang dating. At inamin ko sa sarili ko na okay na yun. At least, naranasan ko. Pagkatapos ng gabing yun ay balik na sa normal ang lahat. Wala nang chat. Wala na ring update mula kay Roby. Sa totoo lang, inisip ko na lang na hindi naman talaga para sa akin ng mga lalaking gaya niya. Nag-focus ako sa trabaho. Pero sa kasamaang palad, nagkaproblema ako sa dati kong pinagtatrabahuhan. May naging issue ko sa isang office mate na hindi ko na ikikwento ng buo. Pero may kinalaman sa pagkatao ko. Hindi na naging healthy ang environment ko doon. Araw-araw may tensyon. Ramdam kong unti-unti na akong kinakain ng pagod at pressure. Kaya nag-resign ako. Matapos ang ilang linggo, nakahanap ako ng bagong kumpanya. Mas malaki ang sahod. Mas malapit sa apartment na tinutuluyan ko. First day ko. Orientation muna. Naging maayos naman ang lahat. HR policies, introduction. Pero habang focus ako sa pakikinig sa HR, napansin kong parang may pamilyar na aura ang isang supervisor na ipinakikilala sa team. Nang bumaling ako para tingnan at nang matitigan ko mukha niya, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Si Roby iyon. Hindi ako pwede magkamali. Nakasuot siya ng corporate polo. May hawak na clipboard. Seryoso ang tingin.
Walang bahid ng pagkakakilala namin. Para talaga siyang ibang tao. Pero hindi ako pwedeng magkamali. Hindi ko talaga malilimutan ang mukha na iyon. Siya ang bagong supervisor namin. Hindi ako makagalaw habang abala siya sa pakikipag-usap sa HR at iba pang bagong empleyado. Panay ang iwas ko ng tingin. Pero sa isang punto, nagtama rin ang mga mata namin. Pero sapat na yun para kumpirmahin ko na kilala niya pa rin ako. At alam niya kung sino ako. Simula nga noon ay naging awkward lahat para sa akin. Hindi ko alam kung matatawa ako o mahihiya sa sitwasyon namin. Ang lalaking minsan kong nakasama, siya ngayon ang nagbibigay ng instruction, nagche-check ng output ko at nagbibigay ng tasks. Pero hindi ako tanga. Ramdam ko yung panakaw niyang sulyap sa akin. Pero yung tipong sinisigurado niyang hindi kita ng iba. At ako naman pilit kong iniisip kung paano ko babalansihin ang trabaho sa gitna ng sitwasyong ito. At ang mas kinakabahan ako, hindi niya alam kung ano talaga ako, na hindi talaga ako discreet. Kasi nung gabing yun, ipinakita ko lang sa kanyang lalaking gusto niyang makasama, yung masculine, discreet at hindi halata. Pero sa totoo, hindi ako ganon. Oo, hindi ako crossdresser. Pero napakalamiha kong kumilos, daig ko pang isang babae. At ngayon nasa harap ko siya, nakikita niya ang tunay kong kilos. Hindi na ako yung nagpapanggap. Sa bagong office ko na ito, hindi ko na kailangang itago ang kilos ko. Pero kay Robbie, alam kong may tension sa pagitan namin. Iba ang kilos niya pag malapit ako. Bigla siyang tatahimik, diretsyo ang tingin, pero hindi ako kinakausap. Minsan talaga kahit anong iwas mo, dadating at dadating ang pagkakataong wala ka ng choice kundi harapin ng tao. Lalo na kung pareho kayong pilit na nagpapanggap na wala kayong alam sa isa't isa. Isang linggo matapos ang orientation, medyo nakakabuo na ng samahan ng team. Naka-adjust na ako sa sistema ng kumpanya, pero hindi kay Robbie. May mga araw na akala ko okay na, pero sapat lang ang isang chance encounter para maalala kong ulit ang gabing iyon. Dumating yung araw na nagkaproblema sa kuryente ng office. Half day work lang kami, pero kailangan pa rin namin kumpletuhin ang mga pending reports. Yung iba umuwi na, yung iba nagpunta sa labas para mag-internet. Naiwan naman ako dahil inaayos ko pa yung mga ibang papel na kailangang i-photocopy. Habala ako sa laptop ko nang biglang bumukas ang pinto sa likuran ko. Paglingon ko, si Robbie. Tahimik lang siyang pumasok. Naupo sa kabilang side ng mesa. Nagbukas ng folder, kunwari may tinitingnan. Wala kaming sinabi sa isa't isa pero ramdam ko yung namumuong tensyon sa pagitan namin. Ilang minuto kaming ganon. Parehong nagkukunwaring busy. Doon ko naman napagtanto na hindi pwedeng ganito parate. Huminga ako ng malalim at pinakawalan ko ang matagal ko nang gustong sabihin. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Ipinakita ko sa kanya na alam ko at hindi ko kailanman balak na gamitin yun laban sa kanya. Na kung ano man ang nangyari at nalaman ko, akin na lang yun at hindi lalabas yun. Hindi siya tumingin kaagad pero ramdam kong nabawasan yung dinadala niyang pag-aalala na baka maikwento ko sa mga kasamahan namin sa office na kung ano talaga siya at yung itinatago niyang sikreto. Dagdag ko pa sa sinabi ko, hindi ako tsismosa, kaya makakahinga na siya ng maluwag. Simula nga noon ay hindi na siya umiiwas sa akin ng obvious. Hindi rin kami nag-uusap tungkol sa mga nakaraan, pero nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Naging formal. Kung dati parang ayaw niya akong makita kahit sa peripheral vision niya, ngayon tinatanggap na niyang nandun ako. Nakatulong sa akin yun, Kuya Dax, kasi hindi ko naman talaga siya gustong gipitin o itulak sa alanganin. Naiintindihan ko siya. Lahat tayo may kanya-kanyang takot. May kanya-kanyang imahe na ayaw mawala at masira. Ako man ay dumaan din sa phase ng ganon. Ilang taon ko ring pinilit maging yung type ng lalaki na pasok sa standard ng iba. Dumating ang mga araw na kusa na siyang lumalapit sa akin.
May mga pagkakataon pa nga na siya mismo ang nagtatanong tungkol sa output ko. Siya na ang lumalapit kapag may revisions. Parang unti-unti niya nang natatanggap na hindi niya ako kaaway. Nag-organize ang management ng isang team celebration. Parang mini reward para sa mga target na nakuha ng department. Wala naman akong balak uminom ng sobra, pero ayoko rin namang magmukhang KJ. Kaya kahit medyo pagod ako, sumama na rin ako. At alam kong nandun si Rovi dahil siyang supervisor ng team. At hindi nga ako nagkamali ng pagdating ko. Nandun nga siya. Maayos ang bihis, naka-long sleeve na naka-roll up sa siko, fit na jeans. At yung ngiting laging reserve lang sa professionalism. Yung tipong seryoso pero may dating pa rin. Tahimik lang siya nung una, pero alam mong kontrolado niya ang paligid. Hindi siya yung tipo ng lalaking may kita mong lasing o maingay, pero may authority kahit walang effort. Pero habang lumalalim ang gabi at habang dumadami ang shots, unti-unting gumagaan ang lahat. Yung mga kasamahan ko nagsimula ng magkwento ng kung ano-ano. Naging mas open ang tawanan, biruan, at kwentong kalokohan. Nasa kabilang mesa ako ni Robbie, pero ramdam ko ang mga tingin niya, yung mga simpleng sulyap na ibinabato niya sa amin. Sabay na tumatawa sa jokes ng mga kasama namin sa mesa. Sabay na tumatango sa kwento ng isa pa. May mga simpleng kilos pero para sa akin, may meaning iyon. Pagkatapos ng inuman ay kanya-kanya ng uwian. Ako sumabay lang sa iba. Pero habang papalayo kami sa venue, naramdaman kong sinusundan niya ako ng tingin. Dumaan ang mga araw at unti-unting naging parte na ng routine namin ni Robbie ang mga paulit-ulit na pagkikita. Pero palihim lang ang mga iyon. Minsan sa simpleng coffee break lang, nagkikita kami sa labas ng opisina. May mga araw na nagtutulungan kami sa mga tasks. Tapos nagiging excuse na lang yun para makalapit siya. Pero syempre palaging may kaba sa likod ng mga kilos namin iyon. Takot na baka may makakita. Takot na baka masirang ilusyon na ginagawa namin pareho na sa harap ng lahat. Normal lang kami na empleyado at supervisor. Dumating ang isang gabi na hindi namin sinadyang magtagal sa opisina. Naiwan kaming dalawa matapos mag-ayos ng mga files at emails. Walang ibang tao. Walang distractions. Hindi na namin itinago ang mga titig. Hindi na namin pinigil ang mga ngiti. At sa isang iglap, parang bumagal ang lahat. Ramdam ko ang init ng presensya niya. Hindi na kami dalawang taong nagtatago sa likod ng maskara. Habang nakatayo sa tabi niya, parang may kuryente sa pagitan namin. Hindi nakikita pero ramdam ng mga puso namin. Unti-unti, yung malamlam na dating ngiti niya sa muka ay naging mas maliwanag na. Yung mga simpleng galaw ay nagkaroon ng ibang kahulugan. At doon nga Kuya Dax, naisip kong ito na siguro ang simula ng isang bagay na mas totoo. Hindi na kailangang takasan ang sarili o magpanggap. Hindi namin alam kung hanggang saan iyon. Pero sa bawat pagkakataon na kami lang, alam kong mas madalas nang umiikot ang mundo namin sa isa't isa. Kung may isang lugar kung saan tunay akong nakakapagpahinga, yun ay ang apartment ko. Hindi naman kalakihan yun pero para sa akin, sanctuary yun. Kung saan walang maskara, walang pretension, at malaya akong maging ako. Isang gabi may pagkakataon kaming magkasama ni Robbie sa apartment ko. Galing kami pareho sa late shift sa opisina. Wala sa isip namin yung pressure ng trabaho o yung mga bagay na kailangan pa naming tapusin. Pagpasok niya, medyo naging mahihain siya sa umpisa. Hindi gaya ng dati sa opisina, kontrolado at parang may distansya. Dito, tila may iba siyang pinapakita. Mas relaxed, pero may konting kaba sa mata niya. Habang nagkakape kami, pinag-usapan namin yung mga stress sa mga tinatapos naming task. Unti-unting lumapit siya sa akin. Hindi ko man nakita mukha niya ng buo nung una nang magkakilala kami sa app.
Dito sa apartment ko, kitang-kita ko na mga mata niya ng malapitan. Nagsimula mga simpleng pagkilos. Ang bahagyang pagdampi ng kamay, ang pagkilos ng mga daliri sa bawat isa. At sa mga sandaling iyon, naisip ko na yun pala ang gusto ko. Hindi yung mabilisang saya, kundi yung maramdamang koneksyon sa pagitan ng dalawang tao na parehong nagtatago sa sarili nilang mundo. Hindi ko inaasahan na magiging ganito, pero siguro yun talagang buhay. Hindi natin kontrolado ang lahat. Minsan yung mga bagay na hindi natin inaasahan ang siyang may pinakamatamis na hatid. Sa huli ng gabing yun, kahit na medyo nahihiya, ramdam ko na may bago kaming simula. Hindi man kami handang isa publiko ang lahat, hindi na rin namin kailangang itago ang sarili kapag kami lang. Hindi naging madali para sa akin ang mga huling buwan sa bagong trabaho ko. Kahit bago pa lang, ramdam ko na ang bigat ng pagtago ng lihim sa relasyon namin ni Roby. Parang araw-araw na lang, dinadala ko yung stress ng pagtatago ng relasyon namin. Hindi ko na alam kung paano ko pa ipagpapatuloy ang pagpapanggap, pagkukunwari at magbantay sa bawat kilos para lang hindi mahuli ng mga tao. Dumating sa punto na gusto ko nang maging totoo. Gusto kong magkaroon ng relasyon na hindi kailangang itago, na hindi ko kailangan mag-alala kung may nakatingin o may nakakaalam. Kaya isang araw nilapitan ko si Roby at sinubukan kong ipaliwanag na seryoso ako at gusto kong malaman namin kung saan talaga ito papunta ang relasyon namin. Pero ang sagot niya na sobra kong ikinagulat ay kung sino sa amin ang magpaparaya, dahil ayaw niya rin ng ganong setup at alam ko na ang ibig niyang sabihin dahil mas mataas daw ang posisyon niya sa kumpanya. Sa halip na marinig mula sa kanya ng diretsyo, mas pinili ko nang magpasa ng immediate resignation. Ang dahilan ko lang, family problem. Kailangan kong umuwi sa probinsya para alagaan ang tatay ko. Kahit nga ang totoo niya na ulila na ako nun sa ama. Yun lang ang naisip ko para tanggapin nila ang aking pag-alis. Tinutuo ko naman ang pag-uwi sa probinsya namin. Hindi dahil sa gawa-gawa kong reason, kundi para makalayo at makahinga mula sa lahat na nangyari sa amin ni Roby. Pagkatapos ng isang buwan ng pagpapahinga, nagsimula akong magpadala ng mga resume. Nag-interview online. At nang kinailangan na ng final interview in person, bumalik na ako sa Maynila. Pero sinigurado ko na ang bagong trabaho ngayon ay malayo sa lugar kung saan naroon si Roby, ang taong hindi kayang harapin ang katotohanan at nanatiling duwag. Nabalitaan ko pa mula sa isang dating katrabaho ko na may bagong jowa na itong babae. Sa totoo lang, Kuya Dax, naawa ko para sa babaeng iyon. Kasi hindi niya alam kung anong totoo sa pagkatao ni Roby. Para lang siyang ginamit. Isang panakip sa kung sino talaga siya. Ngayon sa bago kong trabaho, wala na akong kailangang itago. Wala na akong kailangang takbuhan. Sa wakas, naramdaman kong malaya ako na masaya sa pagiging totoo ko. Hanggang dito na lang po ang sulat ko, Kuya Dax, at maraming salamat sa pagsasaboses ng kwento ng tulad naming miyembro ng LGBT. Malaking bagay po na ma-share namin ang kwento namin sa pamamagitan ng channel ninyo. More power po at more subscribers to come. PS po pala, Happy Pride Month sa lahat. Sa lahat ng katulad ko, sana makarating din kayo sa punto ng buhay natin na may kalayaan at pagmamahal sa sarili, hindi tulad ni Roby. Ako si Dom at ito ang true confession ko. Maraming salamat po sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo po ang kwento, baka naman pwedeng paki-like. Kung hindi pa kayo nakasubscribe at bago lang po kayo sa channel ko, i-click niyo lang po yung subscribe button at pakikalembang na rin po yung bell para po ma-notify kayo pag may upload akong kwento. At nga po pala, kung gusto niyo mag-share ng kwento, i-email niyo lang po sa akin or i-PM niyo lang po sa akin sa Facebook page ko. Add niyo na rin po pala ako sa Facebook ko, Dax Magno. Ang lahat po ng detalye ng nabanggit ko ay nasa description box. Kung maisipan nyo man pong mag-share ng kwento nyo, no worries po. Pwede po nating gawing anonymous yung pagkatao ninyo. O ibahin natin yung pangalan tulad ng mga unang nagpadala.
Yun lamang po at maraming salamat uli. Kita-kits po tayo sa susunod na kwento.